Isa pang malinaw na halimbawa dyan, yung sako po ng semento. Magkano po ang sako ng semento ngayon? At saka, di ko alam. Basta ginagamit po. Portland, yan. Oh. Tapos meron ka pang ginagamit na semento na within, parang overnight, yung quick dry, yun. Ito kasama natin dito, alam na alam eh. Contractor yan eh. Contractor. Alam mo, Bryce Hernandez, si Bryce. Wow. Yun ang ibig sabihin na son, mas mahal yun. Diba? Kasi gusto mo mabilis matuyo eh. Yes. Kung gusto mo medyo matagal, isang buwan mong patutuyin yan. Isang buwan mong hindi pa dadaanan ng sasakyan yan. Diba? Kung gusto mo quick dry, may mga ginagawa dyan, isang araw, 2 araw lang, pwede mo nang gamitin. Pero hindi po same price ang presyo ng semento niyan, di ba? Iba ang timplada po niyan. Yun ang sinasabi natin. Mukhang doon kasi nagkamali si Secretary Vince Dizon na naging sweeping yung kanyang statement na kaya niyang ibaba ng 50% ang presyo ng materyales. Ayan. Yun. Tama. Well, tignan natin, Nelson, kung paano ang gagawin nila sa bagay na ito at paano nila kukumbinsin yung mga senador. Nakita naman siguro natin na hindi rin naman ipinipilit ng House yung mga amendment na ginawa nila na sa tingin nila ay hindi naman talaga makatarungan. Ha? Magandang araw mga ka-PH. Welcome sa PH Reaction. Dito natin sabay-sabay patalakayin at bibigyang rasyon ng mga mainit na balita sa isyu sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo at diretsong rasyon, nasa tamang channel ka. So, huwag pong kalimutan mag-subscribe, i-like ka na video na to at mag-iwan ng comment sa ibaba para marinig ko ang mga reaksyon nyo. So, ito po ang tatalakayin natin ay tungkol po sa mga budget, insertion sa budget by CAN 2026 Law. Diyan. Yung iba po ay naaprubahan na at yung iba po ay pinag-uusapan pa kagaya po ng DPWH at iba-iba pa po ng mga ahensya ng gobyerno, no? So mayan po ay sabay-sabay po nating panoorin na mga pabalita po ni na Sagano mamaya si Kajen at Ka Nelson. So, simulan na po natin ito. Ngayon ng Miyerkules, masayang Miyerkules sa inyong lahat, masayang Miyerkules. Nelson? Masayang Miyerkules, Jen, sa lahat ng ating kababayan na nasa ibayong dagat, saan man bansa kayo naroroon, anong oras po kayo nakikinig, nanonood, welcome po kayo palagi dito sa Saganang Mamamayan. Ayan, sana po okay na okay kayo. Habang, anong petsa ngayon? 17 na pa ng Disyembre, 17 na eh. Wow. Oo. Konti na lang, matatapos na pala ang Disyembre. Yes. Pero, ano ba nangyayari? Matatapos na rin ba ang BICAM? O haharapin natin ang katotohanan na magkakaroon tayo ng reenacted budget? Sinisikap dyan ng BICAM na matapos eh, ha? Gaya nga ng nabanggit natin kahapon ay nag-resume sila. Kaya lang medyo gabi na, no? Alas 8 na ng gabi nagsimula kahapon. Nag-resume sa hindi pagkakaunawaan. Oo. Sa lahat ng pag-resume, yun ata ang nangyari. No? Pero marami naman na silang naaprobahan. Ha? Ayun. Kasi na-suggest natin na ituloy nyo na. Ituloy nyo muna yan. Huwag nyo na munang i-discuss yung tungkol sa mga... lipat tayo sa iba. Lipat tayo. Unahin nyo na yung mga iba pang topic. Huwag muna DPWH. Yun ang sinasuggest natin sa kanila para umusad kayo. Ayun nga. Kasi malalak kayo dyan sa Deadlock usapin ng DPWH. Kaya okay na po. Ha? Nagdidire-diretso na. Ibabandang huli na lang yung mga hindi na pagkakasunduan. Kaya para dire-diretso na, wala nang problema. Yung OBP ata na-approve na, no? Kahapon, Office of the President. Mukhang okay na rin ata. Oo. Meron pa atang kinukwestiyon isa yung sa DOH ba yun? Yung mai-PIP. Ito yung mga ano. Tsaka yung Department of Agriculture, yung FMR naman, Farm to Market Road. Oo.
mukhang ang warning na Senador Ping Lacson, pag hindi na ipaliwanag yung FMR, saan galing yan, sino nag-propose yan, Oo. hindi tayo matatapos dito. Ayun nga. Yun. Ba't ba kasi pala yung paningit nyo ng paningit, ano ha? Akala ko ba kasi hindi na, ay nako, talaga naman ayaw nyo kasi tumigil eh. Ang gusto talaga. Akala ko ba itong ano wala nang singitan? Di ba? Ayun nga. Ang problema, nagkaroon pa rin dyan eh, ha? Mula yung NEP na ipinasa sa kanila, pagdating sa kanila, nadagdagan eh. Lumaki eh. Yun na nga. Oo. Di ba? Tapos walang umaamin kung sino nagdagdag at bakit dinagdagan. Yung sa DPWH na, so maunawaan mo pa eh. Ako ngayon, nare-realize ko, Oo. at mukhang na-realize ni Secretary Vince Dizon, mukhang hindi pa niya aminin, parang gusto sabihin, sir, pasensya na, bigla po ako eh. Oo. Yung 45 billion, kasi sinabi nga niya, di ba, doon sweep, kaya po namin yan, 50%. Tapos kaya na-realize niya, naku, mukhang napasubo tayo doon sa 50% na mababa ang materialis Yes. Hindi pala po pwede. Hindi pala po pwede. At mukhang yung mga senador, Nelson, mukhang amenable. Pero sabi niya, ay ipaliwanag nyo, hindi yung basta-basta na lamang namin tatanggapin yung inyong sinasabing ganito, ganyan. Yes. Di ba? Oo. Idepensa ninyo kung talagang bakit kailangang ibalik yung 45 billion. Yes. Yun, Oo. ang sinasabi nga naman. Yan po no, kinikwento po niya ka Jen na yung tinapyas na 45 billion sa DPWH noong siguro nakadalawang hearing na po yan no, sa committee. Bago po ang magiging BICAP, no? So nakadalawang hearing na po yan na talagang sinabihan po ni Senador Win, si Secretary DPWH Vince Dizon na kung tatapyasin ng 45 billion ay okay lang. Sabi naman po kasi ni Vince Dizon, okay lang yan, wala problema, sabi pa may. Yun po ang nangyari. Pero nung pagdating na po sa BICAM, etong si Vince Dizon, sabi nga ni Senador Loren Legarda, hindi pwede yung ganon yung papalit-palit ng pag-iisip. Ganon po ba yun? Yan po ang sinabi. Ay hindi ko po sure kung si Senator Loren Legarda o si Senador Amy ang nag-question nagsabi po nung papalit-palit po ng isip. No? Yun po ang nangyari. Diyan po sa BICAP na yan. Ayan po yung BICAP, no? Ngayon po, ang gusto ni DPWH Secretary na si Vince Dizon, gusto pong ipabalik yun, yung tinapyas na 45 billion. Paano po mangyayari yun kung hindi mo explain ng maigi sa mga senador? Ewan ko lang kung sa mga congressman. Kung kasi ang mga congressman po, hindi sila kumikibo sa mga ganyan, no? Yung sa DPWH, ewan ko, bakit ayaw po kaya nilang pumibo? Hindi lang problema. Yan, hindi sila at talagang nagmahal. Yan, no? Yan po ang nangyari dyan mismo sa BICAM. So, anyway, sabi nga niya, bumaba na daw yung mga materyales. Binaba nila ng 50%. Ngayon, hiningi naman niya ay yung 45 million. Kaya po nagtataka yung mga senador natin bakit kailangan niya pang hiningi kung binaba na yung mga materyales, di ba? Kaya dito magtataka ka kay Bill Dizon bakit nangyari yun. Kaya na wala siyang sabi nga ni Senador Amy na etong mga nangyayari dito, lalo na kay Vince Dizon, talagang tinanong niya na kung ano talaga mang profesyon niya. Kasi po si Vince Dizon, hindi po siya talaga engineer. Yun po ang pinupunteriya ni Senador Amy. Ganyan po. So,
dapat talaga naman sa DPWH ang ilalagay dyan yung talaga mga engineer, hindi yung mga ekonomista o ano. Yan po ano, kasi nakalimutan ko lang po kasi kung ano talaga ano po ni Vice Dizon sa kanyang bilang katayuan, no? So, yan po. Pero malayo po, hindi po siya engineer. Kaya, ang nangyayari dyan, sinabihan po kasi ni Senador Wayne, kung ikaw ay Vince, wala kang tiwala sa mga, anong tawag yun, yung mga engineer, regional engineer o yan, sa district engineer, sa kanyang opisina, dapat pa kami magtitiwala kung ibibigay daw yung 45 billion. Kaya na sila nagtataka ang mga senador. Kaya mayan, imbes na ang tao dyan. Noong una pa na-approve na yung kay Vince, ngayon po dinelay na nila. Pinag-iisipan muna nila maigi. Kaya na ito si Kajen, i-explain niya na magpaliwanag si Vince na maigi. No? Anyway, diretsyahin na natin, tuloy natin. Ay, tama din naman. Di ba? Kasi kayo magpupropose eh. Yes. Diba? Nagsabit naman na ng paliwanag. Ayun. At yun yung hinihintay pa nila. Kung ano ang sinusuri eh. Totoo. Kung ano magiging desisyon nila doon. Kasi ngayon, ma-realize, totoo nga naman. Kasi sabi ko nga sa iyo, isang simple lang, halimbawa, sabi mo, 1 kilong pakong bakya. Magkano po? 50 pesos dito po sa Maynila. Eh ngayon, pagdating mo sa ibang lugar, hindi mo pare-parehas yan. Ngayon, kung ang pako ay bibili mo sa Maynila, 50 pesos, pero gagamitin mo sa Mindanao, sa dulong bahagi ng bansa, Nelson, yung 50 pesos dito, hindi pwede 50 pesos. Siyempre, meron kang mga dagdag na cost, ano, diba? Costas. Transportation, etc., etc. Eh, hindi ko po pwedeng 50 pesos pa rin yan pagdating mo sa lugar na yon. Totoo yan. Mas practical, yung 1 kilong pakong bakya, ganun din ang bibili mo doon sa ang kilo. Pero iba na ang presyo noon. Tsak yun. Diba? Pero patunayan mo lang na hindi overpriced. Baka kasi naman maging times 2, times 3, o kaya naman ay times 10. Yung binili mong 50 pesos dito, pagdating doon, 500 piso, ay hindi naman kapanipaniwala naman. Mukhang hindi naman katanggap-tanggap yata yun. Papaanong naging 500 piso ang 50 pesos sa isang lugar? Doon naman siguro tayo, hindi tayo makakapaniwala dyan. Yes, di ba? Kasi nabigla agad tayo. Pag nakita natin agad yung 45 billion, bayo nga, laki naman. Sobrang laki. Kasi nakita natin agad billion, Nelson, di ba? Kaya po tinapyas yung 45 billion, di pa na budget 2025 na naman po nila na talagang maraming goose project. Kaya po mayon, tinapyasan nila yan, no? So anyway po mga ka-PH, quick break lang ha. Kung nagugustuhan ninyo ang aking balita at reaksyon, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para sa marami pong makaalam ng totoo, diretsong reaksyon. Siyempre, mag-iiwan din kayo na mga comment dyan sa ibaba para marinig din na mga boses nyo, no? Yan po ang mga talakayan ni na Kajen at Nelson. Dahil sa mga bakit kaya, tanong lang, no? Tanong. Para may iba, meron pa sila nanakawin ulit do sa 45 billion na yon? Bakit kailangan pang ibalik? Yun po ang nangyari. Hindi naman po kailangan ibalik yung tinapyas kasi po may bagong budget na ibigay na rin bagong budget. Kung hindi nila approve, di huwag na ina-approve. Huwag ka magmakaawa dyan, no, Bills? Para kasi, nakakaawa ka naman. Tama na yung mga project. No, marami kasi na dyan. Marami pa mas marami ang tao dyan. Mga nakawan pa. Yan, sabi nga ni Congressman Levis
Yan, di ba? So, yun po ang nangyayari. Actually, gusto niyong repasuhin ang DPWH. Alam niyo naman, meron pang hindi katiwa-tiwala dyan sa mga tao dyan sa loob ng DPWH. Bakit ko nasabi yan, no? Panoorin niyo po yung mismo sa Bycam, no? Siya mismong Bill Dison nagsabi, wala pa raw siyang tiwala sa loob ng DPWH, lalo na yung mga district engineer. So, sino po paniniwalaan nila? Kaya po mga ating tao dyan, mga senador, hindi mo masisisi, di ba? Masisisi mo ba na sila mismo ay ayaw ibigay yung 45 million na tinapyas? Unang-una, napag-usapan na yun. Pangalawa, alam niyo naman, sabi nga nito Dios, wala daw siya tiwala. Di ba nakakatuwa yun? Wala naman siya tiwala. Lalo na yung mga senadore, talagang hindi magtitiwala. Pakakatawa itong si Bill Dison, no? Kung talagang parang nag-report lang siya, no? Na talagang gineport nila sa Senado na talagang wala siyang tiwala. Ngayon, pati na sinong paniniwalaan? Siyempre, ang paniniwalaan ng mga lala si Senador Win. Natural, i-depersa niya ang budget. Kasi pag binigay po yan nang walang kwenta-kwenta na kung manong hiningi, bibigay mo kagad. Sinong mabe-blame? Diba? Siyempre, sina mga senador. Pag pinayagan po yun, ganun po ang nagiging problema. Lalo na, nadala na po ang mga senador nung budget nung 2025. Marami pong insertion, marami pong nakawan, marami pong lahat ay ghost project, no? So yan po, kaya ganyan po sila kaligpit. Sana po maintindihan ng taong bayan o ng mga engineer DPWH, no? Kailangan nyo intindihin dahil ang mga senador natin hindi po sila nagkulang. Unang-una ay ang ginagamit niyong pera ay tax po ng taong bayan. Hindi po ninakaw ng taong bayan yan para kayo ay nakawin nyo. Diba? Pag-isip din kung may time. So, yan po. Balikan po natin si Jen. Isa pang malino na halimbawa dyan, yung sako po ng semento. Magkano po ang sako ng semento ngayon? Di ko alam. Basta ginagamit po. Portland. Yan. Tapos meron ka pang ginagamit na semento na within, parang overnight, yung quick dry, Ito kasama natin dito, alam na alam eh. Contractor yan eh. Contractor. Alam mo, Bryce Hernandez. Si Bryce. Wow. Yun ang ibig sabihin na son, mas mahal yun. Diba? Kasi gusto mo mabilis matuyo eh. Kung gusto mo, medyo matagal, isang buwan mong patutuyuin yan. Isang buwan mong hindi pa dadaanan ng sasakyan yan. Diba? Kung gusto mo quick dry, may mga ginagawa dyan, isang araw, 2 araw lang, pwede mo nang gamitin. Pero hindi po same price ang presyo ng semento niyan. Di ba? Iba ang timplada po niyan. Yun ang sinasabi natin. Mukhang doon kasi nagkamali si Secretary Vince Dizon na naging sweeping yung kanyang statement na kaya niyang ibaba ng 50% ang presyo ng materyales. Ayan. Yun. Tama. Well, tignan natin, Nelson, kung paano ang gagawin nila sa bagay na ito at paano nila kukumbinsin yung mga senador. Nakita naman siguro natin na hindi rin naman ipinipilit ng House yung mga amendment na ginawa nila na sa tingin nila ay hindi naman talaga makatarungan. Ha? Katulad nitong budget ng Office of the Vice President, Jen. Binawasan nila ito sa House Malaki ang ibinawas dito ha? Isa pa yan. Oo. Pero sa Senado, iba ang president Di ba? Kung ano yung nasa NEP, 889 million. Okay. Kasi pagdating sa House, tinapyasan ba nila yan? tinapyasan nila ito Oo. Kaya ngayon ay madaling naaprubahan sa BICAM
nung ito ay pag-usapan, hindi na humaba pa yung pagtatalo. So ano ang nasunod? Yung NEP? Oo. Hindi yung bawas na pondo sa Hindi, oo. sa Kamara. The Senate proposes the National Expenditure Program level of 889 million. Ayun. Yun. So ibinalik nila kung ano yung request ng NEP. Oo. Kung ano yung nasa NEP. Yes. Pero kung tutuusin mo dyan, yung budget na ito ng OBP, maliit dito Ay, yes. kumpara sa intelligence fund ng ibang departamento, di ba? Yung mga nauna pa. Mas mga nauna pa. Mga Oo. billion-billion eh. Yes. Ito, 889 million lang. Oho. Kaya tayo naniniwala na siguro ay mapagkakasunduan din nila yung ibang mga bahagi ng budget. Maging makatotohanan lang, Nelson. Ako naman naniniwala yung 24 na senador. Ipaliwanag nyo, matatanggap naman nila yan eh. Hindi naman sarado isip na mga yan eh. Lalo yung gastusan yan eh. Di ba? Maraming nakakaintindi yan. Gaya halimbawa, yung Rex Gatchalian. Rex Gatchalian. Yung Sherwin Gatchalian. Nakakaintindi talaga sa negosyo yan. Di ba? Alam niya talaga mga kostas. At saka siyempre sa parte ng ating ekonomiya, nauunawaan naman nila yon, di ba? Hindi naman sarado isip ng mga yan eh. Ang malangkot lang kasi dyan, paano may pagtatanggol, yung talagang bloated yung presyo, Nelson, na ang gusto, magpalusot lang talaga ng budget. Yun nga. Di ba? Oo. Mukhang ang target nila ra-wrap up pala nila today dyan eh. Ganun ba? Oo. Kaya siguro marami na silang aprobahan. Baka nga ang magtagal lang sila dito yung sa DPWH. Aha. Oo. Ano ba ang latest ngayon doon sa ano? Yun lang. Mamaya siguro si Mayano. Hindi pa kasi. Hindi pa uli nagsisimula eh. Ay, di ba ba? Oo, hinihintay pa. Nakita mo yung video kanina? Oo, waiting. latest ba yun? Oo, waiting. Waiting pa. Akala ko pa naman, nakapag-usap na maaga kanina. Nagsimula na yung bike up. Oo, hindi pa kasi rin pala. ginabi siguro na puyat yung iba. Ganun. Baka siguro maya-maya na naman mga bandang... Ba't ba kasi lagi kayong gabi magsimula? Ayaw simula ng maaga, ano ha? Di ba? At pagkatapos matatapos din kayo ng maaga. Iyon po ang problema natin ngayon dito dyan. Ano ha?